So yun mga kagulay, isang magandang umaga po sa inyo lahat. Welcome back nga pala ulit dito sa aking channel. Today's video natin mga kagulay, dadalawin ko yung Emerald Star doon sa talungan po ni tatay. Nandito po ako ngayon sa may sitawan namin. So iba po ang pupuntahan ko. Ngayon pupunta po ako doon sa may pinagtaniman po ng talong ni tatay. So yung po may tanim pong emerald din. So tara mga kagulay, tapusin nyo lang itong video na to kung ano po mga ginagawa nila doon. So para may pakita ko rin po sa inyo kung ano nga ba ang itsura na nitong sitaw doon sa mismong talungan. So para ma-update ko rin po kayo. So yun nga, 20 days po siya ngayong araw. So saglitin natin, puntahan natin. Ayan na nga pala yung aming sitawan. So sana wag pong masira nung bagyong parating. Signal number 3 na nga po dito. At kita nyo wala pa masyadong ulan. So medyo nakakatakot din mga kagulay. Kaya yun, lagi po tayo mag-ingat. Andito na po ako sa talungan po ni tatay. Dito na po tayo dadaan sa gilid. At papakita ko sa inyo yung tinaniman ng Emerald Star. Ayan, so meron kasi nagpapalupot dito mga kagulay. Tignan natin sila. At syempre tignan natin yung sitaw mismo. Ito nga pala mga kagulay, yung nasa taas na to, itong isang pitak na to, hindi po talaga sadyang tinanggal o hindi tinaniman ng sitaw, kasi meron pong tinatry kami dito kung okay nga ba sa talungan. So para sa susunod na season, pag nasubukan namin dito sa ganitong edad at okay naman siya, ay yun na, gagamitin na namin ito sa aming talungan. So parang titignan pa namin, kasi para sa susunod meron naman akong bagong ma-share sa inyo na mga laso na pwede natin gamitin. So namumunga naman na siya mga kagulay. Ayan, marami siyang maliliit na bunga. Kasi ito, pinrowning ito mga kagulay, tinabas yan. Yan, yung gilid na yan, tsaka ibabaw, tinanggal. Yung matatandang sanga niya, so makikita nyo medyo kuwan yung mga sanga niya, ayan, natuyo na. Ay, nasa gitna. Pinagsupang. Ayan, pinagsupang siya. Kung mamumunga pa siya ng maganda, pagka nilabasan po siya ng bagong talbos. So nakikita namin marami po siyang lumalabas na bagong sanga at mga bunga. So sa susunod na season, meron tayong bagong diskarte dito sa pag-aalaga ng talong. So puntahan na natin mga kagulay yung mga kasama nating nagpapalupot noon sa kabilang sitaw. So tignan natin kung anong ginagawa nila dito. So ito kasing mga kagulay, yung talong dito na inispira ng Pamatay Damo ay nabuhay. So nagdahon, nagtalbos, dahil pagka nagpataba ng sitaw, nadadamay po yung talong. So hindi po siya nadali ng Pamatay Damo ng mga systemic, kasi sunod-sunod din po ang ulan. So ayan na po siya. Ito na po yung sitaw. So makikita nyo marami siyang mga dahon na bago. Ito po yung mga lumalabas na sanga o dito sa mga talong na to. So kumapal siya dahil pag nag-abono nga po, dahil malapit nga sa puno, ay tumubo pa rin. Pero ito mga kagulay, ito na po yung sitaw na Emerald Star. At ito nga may edad ng 20 days. So makikita nyo meron pang hindi na tatanggal dito. So habang nagpapalupot pala sila, ay nagtatanggal sila ng mga dahon ng talong. So ito kasi mga kagulay, nung panahon na itatanim to, dahil sunod-sunod na ang ulan, 3 beses to in-apply ng Pamatay Damo ng mga systemic, puno hanggang ibabaw. So power spray pa ginagamit, pero naglabas pa rin siya ng mga dahon na katulad nito, ng mga talbos o sanga. So matatabunan kasi yung sitaw pagka hinayaan lang po na nandyan yan at hindi po masyadong kakapal. So makikita nyo nga, dahil nasisilong siya. So ito siya nung hindi tinanggal. Ito ang nagiging resulta pagka hindi naaarawan yung talbos ng sitaw, payat. Ayan, so hindi po tulad to ng sitaw doon sa tabing bahay na aming inalagaan, na talagang pag nasikatan ng araw, napakataba ng talbos at ultimo mga sa kanya ay nagdidiretso lahat. So andito sila mga kagulay. Tignan natin kung ano ang kanilang mga ginagawa pa dito. So ito nga, sitaw dito sa balag ng talong. Ayan, tinaniman po ni tatay ng sitaw para hindi po masayang yung mismong balag ng talong. So maglalagay na lang po dito ng 1 ply para umabot po hanggang dito yung balag ng sitaw. So sa kabila, sa tabing bahay po, halos ganyan kataas yun simula sa baba. Ayan, halos pantay ko to pantay ko. So maglalagay dito ng 2 ply o 1 ply para may gapangan po sa ibabaw, at dun na po magkokorona. Lapitan natin sila mga kagulay ngayon at
tignan natin kung ano yung mga ginagawa nila. So meron silang apat yata sila. So puntahan natin dito. Gulay kung aalagaan yung talong. So abono lang 1620, kita nyo. Kasi ang abono lang namin dito ay 1620. Para sa sitaw nakakakain din yung mismong talong. Kaya pwede rin na kahit pala ma-spray ng systemic tong mga talong na to, mabubuhay pa rin. Halos mawalan na siya ng dahon pero nagtalbos pa rin. Ayan, tuloy palupot sila ngayon. Kita nyo, maganda yung ginagapangan ng sitaw kasi masanga yung talong at maluwag yung kanyang paggagapangan ng mga talbos. Kaya pala mga gulay, yung ginagamit pala nila dito ngayon ay yung gunting. Meron silang dalang gunting, ginugupit nila lahat ng mga lumalabas sa talbos at para hindi na po siya matabunan yung mismo sitaw at kumapal na po. Ayan, bali 5 pala sila dito. 5 pala sila dito nandito ngayon at tinatanggal yung mga dahon. Ayan, so medyo makapal na rin pala yung talong at kailangan tanggalin niya para maarawan yung sitaw. So gunting para matanggal yung mga sanga-sanga. Ayan, ito nga pala mga kagulay yung mga nagpapalupot dito. Kung makikita nyo mga kagulay, nagtatanggal sila ng mga dahon pero siya pala ay naka-crop top. Siya po yung nagtatrabaho sa bukid na naka-crop top. Ayan, pero kung naman kasi mga gulay, medyo makulimlim naman kasi. Tsaka may bagyo nga tayong malapit dito sa lugar namin kaya makulimlim. So okay lang naman na mag-crop top. Sabi nila pagka merong mga gantong mga nagtatrabaho sa bukid, masigla yung gulay. Oo nga, naka-crop top yan. Ayan, kasama po ulit dito si Kuya Pongger. Ayan, lagi po namin kasama dito sa sa pag-aasikaso nga dito sa mga tanim. Ayan, yung ginagawa nga pala ni Kuya ay yung kamay pala ang ginagamit na pangtanggal. Isa lang pala gumagamit ng gunting. Ito pala naka-crop top. Ayan, yung kabila naman din, kamay din yun no? Kamay din sa'yo, no? Ayan, puro kamay. Kamay din. Mas madali kasing magbaklas o tanggalin tong mga ng talong pagka nakakamay. Tsaka maganda yung pagkatanggal kasi sagad sa sa puno o sa sanga niya. Tapos ito nga po pala yung bossing dito sa sitawan. Ito po yung pinaka-financer po namin sa mga tanim namin. Ayan. Dito rin katulong din po dito sa pagtatanggal ng mga sanga-sanga ng mga talong. Stain, which has determined your fate. I've never seen so clear. I feel the end and it's near. The day of reckoning's here. The sound of deafening fear.